Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Hello Team Authentic all over the world! Kapag ka sinabing budget hotels or accommodation dito sa Hong Kong, ang maiisip kaagad natin ay ang Chungking Mansions at Mirador Mansions. In this episode, bibigyan namin kayo ng idea where to stay here sa Tsim Sha Tsui area na on a budget din, na malapit din sa mga tourist attractions tulad ng Victoria Harbour at Avenue of the Stars. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kay Bayaklok, ito po yung ating promo code. At kung gusto niyo naman ng auto discount sa Agoda, nasa ibaba pang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. Maulang araw from Hong Kong. Maulang nga adlaw, guys. In this episode, ito na yung last night natin dito. And syempre, bibigyan pa rin namin kayo ng idea where to stay here in Tsim Sha Tsui area na on a budget talaga. Hindi dun sa nakasanayan natin na Mirador, Chungking. Pati yung Tsim Sha Tsui na nakikilala na rin ngayon kahit papano. Yes. So ito, meron pa palang iba rito mga buildings na pwede natin pag-stayan na hindi ganun ka-crowded. So, from Yau Ma Tei Station, bumaba tayo sa Tsim Sha Tsui MTR Station. And, base kay Google Map, kailangan nating mag-exit sa A2. Actually, kahilera lang din siya ng Chungking Mansion at ng Mirador. Ayan. And then, ang ginagawa namin dito, kapag wala ngang lift or escalator, anong mall yun, Bes? Doon tayo tumatawid sa I-Square. So, doon tayo umi-exit. Tapos, tatawid na lang tayo. Kasi, mall yun. Merong escalator. Pero ito kasi yung A2, hindi pa namin alam kung meron or walay. Ay, ang taray. May escalator. Ang A1 at A2. Dito tayo mag-exit. And syempre, kapag dito sa Tsim Sha Tsui, malapit na tayo sa Avenue of the Stars, Victoria Harbour. So maganda talaga yung location. Kaya nga, kahit hindi masyadong kagandahan, yung lahat ng hostel sa Mirador and Chungking, marami talaga nag-stay dito. Kasi bukod nga sa mura, ang ganda pa ng location. Ay, yung maganda rito. Tuloy-tuloy, may escalator. Hindi na namin sa inyo kasi napakita. Hindi ako sa Yau Ma Tei. Walang escalator. So imagine niyo, bit natin tong ating mga bagahe. Akala mo naman ang dami. So paano pa kayo? And pakita lang namin sa inyo yung latest weather. Today is August 14. And maulan at sobrang kulimlim. Signal number 1 sa kanila. Inabot na naman tayo ng bagyo. Last time, signal number 8 yung inabot natin. Buti na lang, pauwi na tayo. Time check, 11:10 pa lang, guys. Sa check-out tayo sa hotel natin kanina ng mga 10:45 kasi nga dito sa Hong Kong, ang check-out talaga dito 11 o'clock. Tapos check-in naman alas 3. So meron tayong mga 4 hours na mag-aantay. Yes. Sugod, mga kapatid. Carry na to, humina-hina na. Ay! Humina-hina, tapos tumitili. From here kasi, kulang-kulang 1 minute walk lang. Ito na yung Nathan Road. And then, nandito yung Mirador Mansion at saka yung Chungking. Mamaya, daanan natin. Dito tayo. Ah, dito naman pala meron ng bubong. Grabe yung panahon, no? Parang 6 PM. Yung weather niya, ganun yung itsura. Malakad lang tayo dito. Kumbaga, pabalik tayo. And then, from here, syempre, meron na rin ditong A21 bus.
Same bus stop lang din ng Chungking Mansions. Ito yung HSBC. Meron dito ang exit, oh. Ba't kaya doon kami tinuro? Dalawa kasi yung line na nandito sa Tsim Sha Tsui. Isang Tsim Sha Tsui at saka isang East Tsim Sha Tsui. And then based sa map, ito yung katabi niya sa picture, yung Yu Yan Sang. And then ayan, 7-Eleven. Nandito na tayo. Ay, may mga foreigners din. Ito yung pangalan nung mansion na to, Majestic House. And then ang pangalan ng ating accommodation ay Majestic 7 Guest House. Tara, akyat lang tayo sa 7th floor. O, ayun yung sinasabi namin sa inyo. O, di ba dito, hindi siya matao. O, ito na kaagad yung lift. Tayo lang yung sakay. Yun yung kaibahan. And guys, ito, nakuha lang namin siya ng 2,145 pesos via Agoda. Ayun, may nakalagay ditong warning. Typhoon signal number 1. Hintay kami ng hintay. Ito pala. Meron palang pintuan yung lift. Ayaw nga. Tignan natin. At least, new discovery. Ayan. Sara na natin. Yung pinaka-lift. Ay, ayan na. Okay. At least alam na natin. Tingnan nyo naman guys. Kami lang dalawa yung sakay ng lift. So, maliit nga lang siya, yung lift. Pero, wala nga kasi rito halos accommodation. Kaya tingnan nyo naman na solo natin. And oras pa ngayon, kahit pa paano ng check-out, ha? Wala tayo masyado nakakasalubong. Ito na! Ay, may pintuan talaga. And, ito itsura niya. Ngayon pa lang, pakita na namin sa inyo. Katulad din naman nung mga sa Mirador Mansion at saka Chungking. Ganito rin yung itsura. Residential kasi talaga siya. Ayan. And then, dito, yung ating accommodation. Ayan nakalagay. Majestic Guest House. So, for sure, hindi pa tayo pwedeng mag-check-in. So, ang gawin na lang natin, iwan na lang muna natin yung gamit natin. Guys, it's 11:25. Iniwan na lang muna natin yung gamit natin. Kasi hindi pa pwede mag-check-in. And then, nagpe-pray kami na sana may bintana. Kasi dito nga pala, sa ganito, ngayon nga, sa mga Chungking Mansions, Mirador Mansions, katulad din ito, minsan, hindi mo na malalaman kung saan yung may bintana o wala. Yung nasa picture kasi nila lagi, may window. Yung iba, naglalagay naman ng no window. Tsaka sa description na kinuha natin yung room, di ba? Merong city view na City view. So, inisip namin, ay, city view. So, ibig sabihin, may window. Pero kung wala, at least one night lang tayo. Talaga nag-stay lang tayo dito para nga dun sa mga katulad namin na on a budget mag-travel. Para meron kayong pagpipilian. Hindi lang Chungking Mansions at Mirador Mansions ang pwede ninyong pag-stayan dito. Lakas ng ulan! Dito, ito na yung papunta ng Mirador Mansions. And ngayon, kakain tayo sa Cafe de Coral. Yes. Another exit, D1. Actually, dito kayo ituturo kapag ka Mirador at saka Chungking. Pero ang ginagawa nga natin, ang kinukuha natin, or ang tinitake nating exit, yun doon sa I-Square para makakapag lift tayo or escalator. And then ito, if I'm not mistaken, Mirador Mansions na ata ito. Ang dami na ring shop, Dito talaga, matao talaga dito sa lugar na to. Partida na yan, umuulan, It's raining in Hong Kong! And ang dami pa rin turista at namamasyal. Ito, Mirador Mansion. Dito sa Mirador Mansion, tingnan natin na ganitong oras. Kasi usually check out Tapos yung iba, early check-in or iiwan yung luggage nila. Pakita lang namin sa inyo, if ever, yung mga lift. Sa lift lang tayo.
Ito yung lift dito. Ito kahit pa paano pila na. And then, ayan o, puro yung mga mag-check out. Mas marami kasing mga guest houses dito eh. Ayun, yung iba naglalakad na lang. Bumababa. Marami rin ditong tindahan pero hindi kasing dami ng nasa Chongqing Mansions. Cargo lift Dito cargo lift na. So, ito, as compared naman sa Chongqing, mas organized naman dito ng very light. Mas kaunti din dito yung nag-i-stay. Tara, punta naman tayo sa Chongqing Mansions and nandoon din kasi yung Cafe de Coral sa mall doon. If meron kayong budget, ito yung Holiday Inn. Ayan. Holiday Inn, katabihan lang yan ng Chongqing Mansions. Ito yung I-Square. For sure, yung pabalik-balik na rin dito sa Hong Kong. Kabisado nyo na to. So para to sa mga first-timers ulit. Ayan. Kapag nakikita nyo na mas marami na yung tao, ibig sabihin, hello po, nasa Chongqing Mansions na tayo. And then marami rin ditong Indians. Ganyan talaga. Ayan. Di ba? Mas marami yung tao. Ay, dito tayo kakain. O, ito. Ayan, may mga Indians na dito. Kasi marami rito establishments. May mga money changer na din dito. Ganyan. So, in fairness naman dito, hindi naman lahat ng accommodation dito cheeky. Meron kami ritong napag-stayan na maganda. Yung last time natin, yung Asian Hotel, okay naman siya. So, depende. Hindi porket sinabi na Chongqing Mansions, cheeky na lahat ng accommodation. Meron at meron din namang okay. Pero yun nga lang, sa dami kasi, ayan, katulad yung lift, ang dami. Yung katagisad sa lift. And then dito talaga marami na ditong Filipino. Ayan na, pinakita lang namin sa inyo yung situation. Kota na tayo dyan. Kasi ilang beses na rin naman namin sa inyo itong napakita. So ngayon, akyat muna tayo, kain tayo sa Cafe de Coral, and then magpatay tayo ng oras. Kasi after nun, mag-room tour na tayo. Magro-room tour pa tayo, syempre. And then buti nga doon, 2 p.m. yung check-in. Hello! Kaya mas kaunting oras lang yung hintay natin. Ito yung Chongqing Mansions. Ito lang. Meron ditong mall. Say, ano pangalan ng mall? Ito yung Cafe de Coral. Oh. Meron namang name dito. Ang pangalan ng mall, ito. CKE. Shopping Mall. So, nandito lang yung Cafe de Coral. Yung Cafe de Coral, para sa amin, ito yung parang Caesarea ng Japan. And ano rin to, for katulad din natin on a budget, ang dami nyo rin pagpipilian. Ito yung mga ibang examples ng pwede ninyong kainin dito. Although doon tayo order sa kiosk. Ay, nakatulad nito. Oh. Iba-iba siyang cuisine din kahit papaano. Merong traditional na Chinese, tapos meron din ditong Indian. So tara, hanap tayo ng kakainin natin. So, ito yung gusto ko dito. Ayan, 39 lang. Magkano yung 39, bes? Ito yung fun fried chicken steak and braised eggplant with spicy minced pork rice. Tapos may red bean pa yan. Yung parang dessert. 284 pesos. Ano to? Egg with spicy minced pork. No need na tayo. Less portion na pa. Ikaw mamimili kung marami yung rice or marami. Kaya ito nakaano siya. Ito for sure. Damihan natin yung rice natin. Ito mamimili ka kung anong drinks yung gusto mo. And dumating na yung order natin. Ito yung sa akin. Grabe. Yung napindot pala namin rice yung madami. Charot! Hindi namin nababasa. Hindi namin nababasa. Ito yung pinaka-pork.
So, carry naman na. Kasya na to sa pang isa. Tapos, ewan ko, gustong-gusto ko itong ano nila, eggplant nila. Manamis na miss kasi yan. Yung sa akin ay 39 or 285 pesos. Ayan, may computation talaga. Tapos, yung red bean pala, kapag ka meron kang drinks, mawawala yung red bean. Change mo siya. Oo. And then, ito naman yung kay Enzo, chicken. Yung chicken ni Enzo, malaki ha. In all fairness. Tapos, Curry sauce naman. Ano ba yan? Tapos siya din, nakalimutan niya rin. Nakita niya, ang dami pala sa amin. ako dun Oo, tinignan namin dun, we less rice eh. Pinili ko ice, milk tea. Milk tea. Sa kanya ay 47 or 343 pesos. So kung tutuusin mas mahal pa rin dito kaysa sa mga karinderya. Siyempre, kami, kung talaga gusto namin makatipid at maraming pagpipili ang ulam, karinderya pa rin. Talaga. Pero ito kasi, yung comfort na, tapos, naka-AC kayo. At saka ano dati, restaurant setup. Pwede kayo rito medyo magtagal. At saka, di ba guys, nag-ano nga tayo, nagpapatay nga tayong oras para sa check-in natin later. So, babagalan natin lumapis. So, tara, kain na tayo. It's 155. So, ito lang itsura niya. As in, maliit lang talaga. Meron ditong fridge. And tara na daw. Magaganda rin naman pala ibang room. Ay, ito 2 single beds. Maganda din. Tara na. Ito yung ating room. Thank you! And nandito na nga tayo sa ating room. Diba? Pwedeng si Enzo yung mag-video sa akin kasi sa totoo lang guys, malaki to kung Hong Kong standard yung pag-uusapan. So ito, meron ditong TV. Ayan, nakapaglagay pa sila rito ng isang table and chair na usually kapag ka sa mga Mirador Mansions, ganyan, at saka sa Chungking, wala ito. Tapos, meron pa ditong sitting area. Tama ba? Sitting area din to. And then, ito na yung bed natin. Yung bed natin, as in, Hong Kong standard lang talaga, double bed siya. So, ito yung kapag ka hindi kayo couple, magkakailangan kayo. So, if ever, kung halimbawa friends kayo, ganyan, or medyo magkakailangan talaga kayo, kumuha talaga kayo ng 2 single beds. And then, maaliwala siya. Happy kami kasi meron tayong bintana. Pero sabi nga daw, lagi daw nating isara tong curtains kasi kitang-kita daw tayo sa kabila. Carry lang din naman. So ngayon naman, ipapakita ko naman sa inyo yung pinaka-toilet natin. In all fairness, maaliwala siya. And then na yun nga, mas malaki talaga siya kaysa sa ibang mga budget hotels dito sa Hong Kong. Actually, parang kasing laki to ng Yes Inn. Yung pinanggalingan natin. May initan dyan ng water and then may hair dryer. Ito na kagad yung toilet. Yung toilet din, malaki rin siya for Hong Kong standard. Diba sabi namin sa inyo, kapag ka Hong Kong kasi, usually, yung toilet, yun na rin mismo yung shower. Ito kahit pa paano, hiwalay ng kaunti. And then meron naman ditong toiletries. May nakaiwan ng sabon. Ito na nga yung ating room. So, sa totoo lang ito, kung tutulagan nyo lang siya, lalo na kung overnight lang, okay na to, carry na to. Pero syempre, kung saan pa rin kayo magiging komportable doon, kaya ito naman, ginawa lang natin siya talagang doon sa mga on a budget. And then, doon sa mga takot sa Chungking Mansions, ganyan. Sa Mirador Mansion. Ito, pinakitaan lang namin na alternative na meron din namang iba pang mga hostels dito around Tsim Sha Tsui na ang ganda rin ng location. So, sobrang liit lang talaga nung lift. Yes, parang 4 lang yata kasya doon. Kasi kakaiba yung lift, di ba? Kasi di pintuan. Pero, ang maganda doon, kaunti nga lang kasi yung accommodation dito. Actually, hindi nga kami nagtanong. Parang ito nga lang ata eh. So, at least, hindi kayo magsisiksikan, hindi kayo maghintay, never kaming pumila, nakaka-4 na balik na tayo. And nabook lang natin to sa Agoda ng 2,147 per night.
Yes, so ganun lang siyang kamura. And then, syempre, ilalagay na lang din uli namin yung pinaka-link niya sa ibaba para just in case i-click nyo lang. And again, pwede nyo siyang gamitin kahit saang hotels mo sa buong mundo. And then, pakita lang namin sa inyo, di ba lagi namin sa inyo sinasabi na iba kasi kapag affiliate link, ayan, lagay namin dito sa gitna. Kung makikita nyo dyan, meron dyan nakalagay na instant discount na 766 pesos. So, yun kaagad yung madi-discount ninyo kapag nag-book kayo sa ating affiliate link. So, for example, kahit marami kayong promo code na na-collect sa iba't ibang content creators halimbawa, tapos halimbawa naman si Agoda, meron siyang halimbawa 15% or 20%, automatically, kung ano yung pinakamalaking discount, yun yung i-apply niya. So, imagine niyo yun, naka-discount agad tayo ng 766 pesos. Ano yung 700? Yes. O kaya gamitin nyo na yung ating affiliate link sa Agoda. Kaya guys, sa mga gumagamit ng ating affiliate link, maraming salamat. Today is August 14, pero 80 plus na kagad yung booking sa atin. Grabe, God is good. Record breaker yan. And oo nga pala ha, meron ding to bottled water. So ayan. So sa amin, carry na to kesa doon sa Chungking Mansions. Pero syempre, kung as compared naman sa Yes In, syempre Yes In pa rin tayo. Yun yung favorite natin. So sana tumila yung ulan para makalabas tayo, tawid tayo sa Avenue of the Stars at saka doon sa Victoria Harbor. It's 5:30 p.m. Ayan. Huminto na ang ulan. Nakalabas na tayo. Lakad-lakad na tayo. Yes. And nandito ulit tayo sa Chungking Mansions. Papunta tayo ng Avenue of the Stars and Victoria Harbor. So from Chungking, kapag galing kayo ng Chungking, paglabas nyo, kakaliwa lang kayo, tapos dire-diretso na. Mas dumami na yung tao sa Chungking ng ganitong oras. Diba? Ang daming tao dito sa area na to ng Hong Kong. And ang totoo, sa gabi, mas maganda dito sa area na to. Lalo na doon sa Victoria Harbor, alam naman natin na yun yung pinaka-popular na tourist spot dito. Dahil sa mga buildings na may pailaw. And sa gabi naman, may Symphony of Lights. And ngayon for 6 nights na natin dito, 2 beses na namin napapanood yung Symphony of Lights. Pero ano lang din, magpapakaanis lang din tayo. Napakita naman na natin ng ilang beses. Hindi ito yung yung fabulous na light show. At totoo yung nangyayari ganito. Lalo na siguro pagka first timer. Kapag bago mag-start, grabe, daming tao talaga. Jump-pack yung mga tao. Tapos after mga 3 minutes, after 3 minutes, wala na. Isa-isa nang umaalis. Siguro tapos, ito na ba yung light show? Para ganyan. Kapag narating nyo na itong Sheraton, meron na ritong tawiran. Pagtawid natin, dito na yung Avenue of the Stars. Ay, hindi pwede yan. Hindi pa pwedeng tumawid na. Charot. Tatakbo tuloy. Grabe. Mas lalong naging relaxing yung panahon. Ito yung mga ang sarap lang tumambay eh. Tawid na tayo. And then dito, marami na din kayo dito mapupuntahan. May mga museum din dito, ganyan. So tayo, Dead Macles na tayo. Again, sightseeing ang datingan natin. And then tatawid lang tayo. Nasa Avenue of the Stars na tayo. Pag diniretso to. Pero may dadaanan tayo na for sure, lagi nyo nang nakikita sa mga reels, sa mga picture. Yung famous photo spot din dito. Na ang tagal na namin nagpapabalik-balik ng Hong Kong, hindi namin alam kung paano ginagawa yung shot na. Ay, dahil sa umuulan, hindi ganun karami yung tao. Ang taray, hindi pa ganun karami yan. Kasi na pumunta kami rito, 2 nights. Grabe, ang dami talagang tao. Ito na yung Avenue of the Stars. Grabe.
ito talaga yung maganda dito sa Hong Kong. Kapag nandito kayo, makikita nyo talaga yung mga buildings. And then, sa likod ng mga buildings kasi, diba, makikita nyo na merong mga bundok. Kaya ang ganda niyang tignan. Lalo na nga mamayang gabi, kapag kami pailaw na. Tapos, hindi nga pala kayo makakadiretso. Pagka diniretso kasi ito guys, dito na yung 7-Eleven. Ay, 7-Eleven tuloy. Starbucks! Ano ba yung pinagsasasabi ko? So, last time, hindi pwede. Kasi hindi namin alam kung may event ha. Pero as of today, August 14, hindi pa rin pwede. Iikot talaga. As in, iikot ka sa kalsada para makapunta ka ng Starbucks. One way lang to, pabalik pwede na. Siguro para na rin mas maging organized na siya. Kasi nga, di ba, doon din nagiging meet up nung city tour doon sa may double decker na bus. Tsaka doon din yung Cruise. Cruise. Doon din siya ginagawa. So para kapag ka siguro magkukrus kayo or magtutour kayo, doon lang diretso. So, tara na, lakad na tayo. Papunta naman tayo sa Victoria Harbor. Actually, magkakadugtong lang naman yan. Kaya isang diretsong lakad lang. Partida na yan. Umulan guys ha. And today is Thursday. Pero ang dami pa rin tao. Ayan o, yung ganyan. Diba ang ganda? Iba nagagawa ng mga buildings na merong mga bundok talaga sa likod eh. Yun kasi nakikita natin dito. Ganda no? Oh, for sure sa mga nakapunta na sa Hong Kong, naintindihan nyo kami. Kapag sinasabi namin, ang ganda! And then, ito na yung sinasabi namin sa inyo na famous photo spot na dapat may picture kayo kapag nandito. Pero kami never namin makuwanan kung paano ba dapat. Hindi talaga kami marunong sa picture-picture. Tapos ito, nakikita ko rin to eh. Meron din dito ngayon nagpipicture eh. Nakaupo dyan. Pa-triangle. O tara. Subukan nga natin kung paano tayo makakapag-picture dito. Madilim pa naman. Tapos, kapag may Symphony of Lights, akyat kayo dyan sa taas. And then meron din mga upuan dyan. Dyan kayo mag-aabang ng show. Ayun o, ito. Ito yung famous na anong yan. Na never namin talaga nakuha. Dito siya. Ayun o, ganyan. Paano ba? Paano ba ito ginagawa dito? Ay, dito walang tao. Dito tayo dapat. Dito. Oh, sige nga, tatry nga namin. O, lakad na lang muna. Tingnan natin. Ganyan ba? Oh. Oh, ayan guys. Aura-aura lang. Nakapagpa-picture na tayo. Baka naman this time, kahit pa paano, nakuha na namin o nabigyan na namin ng justice yung ganitong angulo dito. Oh, di ba? At na tiyempo pa tayo, walang katao-tao. So ngayon, tara, labas ulit tayo dito. Sightseeing na sightseeing tayo for today's vlog. Another photo spot. Dito. Pwede kayo rito mag-video bago kayo rito umakyat. Dito, pwede rin kayo rito mag-video, mag-photo. Ayan, dito mismo. And then, ito yung view natin. O, wag na tayo mag-angganda moment, ha? Ang daming beses na natin dito nakapunta. Ang daming beses na yata natin ito nabilangan. Ayan. Kaya sa mga hindi pa nakakapunta ng Hong Kong, i-manifest natin. Abang-abang kayo ng sale, minsan 4,000 lang yan. Maraming ways dito para makatipid, promise. Una guys, sa food, pwede naman tayo makatipid kasi nga may mga karinderya naman dito. Kung ayaw, di naman kayo malakas kumain, pwede naman kayo mag-isang ulam lang. Yes, and then also sa accommodation, yung accommodation natin ngayon guys ha, hindi siya pwede dun sa mga masiselan talaga. Kasi ano siya, para siyang ano talaga, bahay, yung kwarto sa bahay na ganyan, na medyo kailangan na ng maintenance o improvements, ganyan. So ganun yung itsura niya.
Pero for Hong Kong kasi, na standard, tapos kung i-compare mo siya dito sa area, yung Chongqing Mansions, ganyan, Mirador Mansions, okay rin na. Kumbaga, meron ka na kagad na idea na, kapag kamurang accommodation, ganito talaga yung itsura niya. So ngayon, kung meron naman kayong budget, so marami rin naman ditong hotels. And then yun nga, isa yung hotels dito sa Hong Kong na mga mahal talaga. Same thing with Singapore. So ayan, basta maraming ways para makatipid, lalo na kung hindi nga kayo masaya. And then, meron din naman dito mga activities na free. Itong ginagawa natin ngayon, free to. Hindi naman dito lahat kailangan may bayad. Ito pang 3 nights na namin itong ginagawa. Pabalik-balik lang kami dito. Kasi ang sarap ditong tumambay. And it's free. Ngayon, kung talaga pinag-ipunan nyo, of course, mag-Disney kayo, mag-Ocean Park kayo. So, yun yung mga ginagawa dito na popular. Mag-tram kayo. Ito, nandito na tayo sa taas. Dito naghihintay ng show. Yung show nga pala ngayon ay 8 p.m. Pero yun nga, hindi natin alam kung meron kasi umuulan. Ito pa, isa pang famous spot din dito. Ang Clock Tower. So, kailangan may picture din kayo dyan kapag nandito kayo sa Hong Kong. And ito pa, another photo spot. Pagka nakita nyo to, maganda rin dito lang na kapag kagabi. Kasi may pailaw yan eh. Sa tapat lang to ng tower. Oh, sorry naman, last na. Ang ganda talaga. Ang ganda nyo talaga. And yan, naupo lang kami dito. Waiting for sunset, ganyan. Yung sunset niya nandoon sa diretsong yun. Pero ngayon, wala sunset. Ito yung clock tower. Oh. Ganda, oh. Kung gusto nyo, sa ibaba, pwede din kayo mag-picture sa baba. Para makikita itong parang canal dito. Canal talaga. Twice na kami nakakapag-sunset dito, guys. Isama dito sa pinaka-spot na to and isama naman doon sa may Starbucks. Yes, kaya nalaman namin na iba na yung way. And then guys, pag-budgetan yung Starbucks dito, mas mahal yung Starbucks dito. Yung mga nasa, yung frappe yata nasa kulang-kulang 400 pesos. Pero, ang sarap din doon ka magsa-sunset. So yun, ito rin din yung magiging view mo doon. So yes, budgetan nyo yan ng very light. Para minsan yung ano naman, yung experience natin, medyo kakaiba naman. Tapos, kinabukasan, dito naman kayo mag-sunset. Free na yun. And then, nakakailang balik na rin tayo ng Hong Kong. Ngayon lang namin nalaman na yung palang Ferris wheel na yun, nandoon para siya sa Central Station. Kasi doon tayo sumakay papuntang Cheng Chau. Tara, tingnan nga natin kasi meron akong nababasa dito na pwede tayong tumawid from dito sa Victoria Harbor, tatawid tayo papuntang Central. May experience man lang natin ng ferry dito. And ang alam ko mura. Di ba? Kasi kapag nag-cruise tayo, nakikita kasi namin parang 100 to 150. So mga 800 pataas yung cruise. Tapos drinks lang. O edi dito, matatry nyo if ever. Sakay lang tayo ng ferry. Kaya nga, kapag nandito kayo, mag-try kayong pumunta ng mga island. Kasi doon pa lang, yung pamasahe nyo, isipin nyo na lang, nag-cruise kayo. Ang ganda rin kasi talaga ng mga dadaanan nyo. Labas nyo lang, hanapin nyo lang to. Star Ferry to Central and Wan Chai. Tara, punta tayo doon. I-experience natin yung ferry na tatawid lang. Paano rin tayo nag-cruise? Yun yung pinakamurang cruise na ma-experience natin dito sa Hong Kong. Meron namang mga pangalan. Ayan, nakalagay dito. To Central. Upper deck. Depende kung saan nyo gusto sumakay dito. Kapag ka upper deck, kaliwa na kayo. Kapag ka lower deck, diretso pa. Iba yung sakayan niya. Ganun silang ka-organize. Kapag ka-upper deck kasi, ang mangyayari, aakyat kagad kayo ng second floor, tapos, doon na merong sakayan. Hindi ka na manggagaling sa ibaba mismo ng ferry, tapos tsaka kaakyat sa
upper deck. Diba? Ang organized nila. Ito, meron ding credit card, oh. Pwede. Actually, puro credit card yung ginamit namin. Nag-earn pa tayo ng points. Actually, yun eh. Kaya namin ginagamit yung credit cards as much as possible. Kasi nga, merong points. Ito yung presyohan, no? Kapag Monday to Friday, except public holidays, 5 HKD. 36 pesos. Which is 36 pesos. Kapag ka naman Saturday, Sunday, and public holidays, 6.5, which is 47. And then, kapag ka-credit card or octopus card, diretso tap na kaagad tayo. So, di ba, convenient. Kaya kung may credit card kayo, safe naman. For us, safe naman siya. Guys, eto. Dito daw, kapag ka credit card. Dito. Tapos sila yung magpipindot kung magkano. 5 HKD, ayan. Go na. O, di ba? Ganun lang siya. Very simple. Di ba guys, sa 36 pesos, may experience natin mag-cruise dito sa Hong Kong. Di ba? Cruise talaga tawag natin. Panindigan natin, di ba? 36 pesos. Cruise dito sa Hong Kong. Why not? Atak na. Kasi mangyayari dyan, mag-uunahan talaga kung saan may magandang view eh. O tayo naman, nakita naman na natin yung magandang view. Experience na lang talaga. Ang ipapa-feel natin. Daming tao. And lahat yan guys, hindi yan sila doon pumupunta na talaga, transportation. Talagang sightseeing na sightseeing talaga. Pero mas mura rin kasi talaga, kaysa naman mag-aano sila. Mag-MTR. Ayan yung sinasabi namin sa inyo, diretso kagad tayo sa taas. Nandito kagad tayo sa upper deck. And then, yung mga nasa lower deck, ayun o. Nandoon sila. Magkukruise tayo sa Hong Kong sa halagang 36 pesos. Puno din siya. Nakatayo na lang tayo, baka pwede naman. Para makapag-video tayo. Kapag hindi pwede, edi majupo. Yay! Nagtanong tayo kung pwede. Yes, pwede daw. Ayun o, nakatayo naman lahat. Hindi naman lahat, may nakatayo din. Pero ingat ha, kasi medyo maalon siya. Ayan, nakapag-cruise na tayo. Namnamin nyo guys. Kasi wala pa tong 5 minutes. Makakatawid ka agad. Kaya namnamin nyo yung moment. Ba, iconic! Ito yung paulit-ulit din namin sinasabi. Sorry naman. Dito sa Hong Kong, grabe. Kahit saan kayo tumingin maganda. Kahit dagat, yung nasa dagat kayo, maganda makikita nyo. Kapag nasa mga observatory deck kayo, ang ganda rin ang makikita nyo. Kulang-kulang 5 minutes, nandito na tayo. Ayan. So makikita natin dito yung mga ferry galing sa mga islands, and then yung galing din sa Macau. Kasi ito din yung ferry naman from Central going to Tsim Sha Tsui. Ito naman yung pabalik. Diba? Sa 36 pesos, meron na tayong pag-cruise. Na-experience na natin mag-cruise. Tip lang from Tsim Sha Tsui papunta dito sa Central, ang pinakamagandang part for photo op ay bandang kaliwa. Yes, doon yung mas magandang view. Makipagtagisan kayo, basta dapat nasa kaliwa kayo. So pabalik naman, kung babalik kayo, kanan naman. Or kung from here, ayaw nyo nang bumili ng Tsim Sha Tsui, carry lang kasi may MTR station dito So tara na! Siyempre, dito ulit tayo sa second floor bababa. Galing no? Napaka-organized nila. Para hindi talaga magsisiksikan pababa at paakyat. Dito naman tayo mag-explore sa central na seaside. Ito yung papunta ng central na MTR station. So dito naman tayo. Kasi lagi nating nakikita yung side ng Tsim Sha Tsui,
Tapos ito yung nagiging view natin or yung kabila. So ngayon naman, nandito tayo sa kabilang side. Para pareho natin siyang ma-experience. Hindi ako sanay. Dati ito yung nakikita namin doon sa Avenue of the Stars. Kapag nakatambay kami, MOA ay! Charot! And then, ngayon, ang view namin, yung Avenue of the Stars na, at saka yung Victoria Harbor. Grabe oh. Dahil sa sama nung panahon, para siya tuloy naging shadow. Lakad tayo dito para mas maganda yung view. Grabe oh. Dagat to. Tapos nagawa nila ng ganito. Ano tawag dito? Pantalan. Pantalan. Ay! Ano ba yan? Nasyokot ako. Yung mga abibi, Diyos ko, ang lalaki. Ay, Dalmatian. Oo, Dalmatian, oh. Ang lalaki. Ang saya nila. Paglaro ng bibi. Tara, dito tayo. Namnamin natin yung view dito. Dito, mas kaunti yung tao, no? Pero, magpapaka-honest kami. Mas maganda yung sa kabila kesa dito. Mas maganda yung view kapag nandun kayo sa kabila sa Victoria Harbor. Ito na sa Enso, oh. Na magnet ka agad ng upuan. Ayan, upo lang muna tayo dito. Moment muna tayo ng very light. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo ng tahimik, maganda to. Parang mas ito yung okay magugustuhan. dito. Tahimik lang eh. Less Crowded, gano'n. Oo. Yun nga lang kasi, yung mga umiilaw kasi na buildings, mas kita kasi siya kapag nandun sa sa kabilang part. Dito, hindi masyado. Ito, muni-muni lang. Lalo na naman, in-invest na rin naman natin na experience dun sa kabila. So, dito naman tayo. Mga 10 minutes pahinga lang. Tapos laban uli sa buhay. Lakad ulit, explore ulit. Ito, mga pantalan nga dito. Hi, low tide, no? Low tide. Ito yung ating view for tonight. Walang sunset na naganap sa sama ng panahon. Flight pa naman na natin bukas, going back to Manila. Ayun talaga yung nakakaloka, no? Kapag pauwi, yung laging mixed emotion. Sorry, di ba? Yun talaga, yung parang gusto mo mag-extend, pero alam mo, hindi pwede. Kailangan gusto mo na rin umuwi, kasi di ba may mapapalik ang mga naiwan mo sa Pilipinas. Ang abibi namin, Diyos mio. Hindi sapat na lagi lang kaming naka-CCTV sa kanya. Mayat maya sinisilip namin siya. So ayun, merong ganon. Lalo na ngayon, pagka ganito umuulan, lagi ko naiisip na baka ma-free ulit yung cancellation. Baka kapag-rebook tayo for free. So ito lang muna yung ganap natin for tonight. As in, muni-muni lang tayo. Total, pauwi na rin naman tayo. And yun, sana lahat nung nagawa nating video na enjoy nyo. Kasi ginawa talaga natin, nag-explore tayo ng bago. And then, syempre, para dun sa mga gusto rin ng pasalubong, ganyan, pinakitaan din namin kayo. At saka para din dun sa mga first time na bago dito sa channel natin. Tapos first time din pupunta ng Hong Kong. Meron tayong mga tips for them. Pero yung sa mga matatagal na sa channel natin, at alam nyo naman, ganun tayo mag-travel. Yung naghahanap talaga tayo ng bago sa isang lugar. Yes, bumabalik tayo, pero dapat lagi tayong may bagong ma-explore. Namnamin lang natin, maya-maya mas madilim na. Ang nakakatakot nga nakikita namin, eto yung ulan. Grabe yung dilim talaga. Nung ulap, kitang-kita mo talaga siya. Napakalakas na ulan nito pagka nagkataon. So carry lang naman kasi may MTR naman dito. And then, ang lapit lang din natin sa ferry station. Makakabalik agad tayo ng Tsim Sha Tsui sa location natin. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over.
take our time. Ay, sa halagang 72 pesos, Nakapag-cruise tayo. dito sa Hong Kong. Yes, at balikan na yun, guys, ha. So, ayan, yung nakita ninyo na music video, ayan naman, yung from right side. Kapag galing kayo ng Central, upo naman kayo sa right side. Basta ganun yung ano nyo, ang kunin nyo upuan. Kapag from Tsim Sha Tsui, going to Central, kaliwa. Kapag Central to Tsim Sha Tsui, kanan. So, ayan, kamusta ba tong araw natin? So, ang daming ganap, no? Ngayon, nagkaroon kayo ng idea kung saan pwede mag-stay na on a budget, lalo na kung overnight lang naman, na nandito rin sa Tsim Sha Tsui, na hindi kayo makikipagbuno doon sa Chongqing Mansion. So, Tsaka sa na rin- Mirador. Yes, okay na rin naman. Carry na rin naman yun sa amin for overnight. And then also, eto, nakita niyo yung situation dito sa Victoria Harbor kapag ganitong tag-ulan. And then, nakapag-cruise nga tayo ng super mura lang talaga. So, ayan, maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin mula vlog 1 hanggang vlog 6 ng Hong Kong series natin. Maraming salamat again sa mga sumusuporta sa amin, sa mga affiliates natin sa Agoda and sa Klook. Talagang yan yung reasons kung bakit tayo nagpapatuloy sa pagta-travel at sa pagbablog. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs saan mang sulok ng mundo. Bye, everyone. Mwah.